Nagbibigay ng mas maangas na pormahan, sulit na gamit sa araw-araw at may kalidad na pangmatagalan. Isang motor na naman ang handang makipagsabayan sa mga sikat at nangungunang motor dito sa bansa. Kaya na lamang ng Honda ADV, Yamaha NMAX, Yamaha Aerox at marami pa. Nakamakailan lang inilunsad sa Philippine market para maging kasangga ng mga commuter sa syudad o di naman kaya best partner sa malalayong biyahe at kahit pa sa adventure ride. Ang motor na ginawa para maging isa sa matinding pangbato ng brand sa dumaraming automatic scooter na pwedeng magamit sa labas ng kalsada. Ang bagong dual sport adventure bike na sinamahan ng kaunting maxi scooter style. At yan ang alamin natin kasama ng kabuwang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Noong nakaraang taon ng isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipino na naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na medyo nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand at nasisiyahan sa mga makabagong uri ng mga motorsiklo na mula sa mga disenyo na kakaiba at nilalaman na may kalidad na aasahan at may presyo na katamtaman lang. Ang Kymco brand ay patuloy na rin nakilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang Taiwanese brand motorcycle manufacturer na ito ay nagpapakilala sa masa ng mga kakaibang motorsiklo na may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand gaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito na para sa marami ay talagang may unique identity. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman ng kanilang isa pang pambatong motor na tinatawag na Kymco Dink R150. Isang adventure type na klase ng scooter na hindi makikitaan ng pagkakatulad sa ilang mga magiging kakumpetensya nito malamang pagdating sa external. Kakaiba kasi ang panlabas ng isang ito kung pagmamasdan. Parang palaban ang dating na parang naka-armored inspired ang frontal face design. Parang mga kawal na handang makipagsagupaan sa mga makakalaban noong unang panahon. O di naman kaya nahahawig sa itsura ng isang robot. Well, kayo na lang siguro ang bahalang humusga kung ano ang sa tingin nyong itsura nito. Bukod sa kakaibang design sa harap, ay naglalaman din ng isang ito ng mga makabagong teknolohiya sa pangkaligtasan at pangseguridad. Isa itong klase ng adventure bike na sinamahan ng mga modernong features at makabagong katangian kung ikukumpara sa maraming motorsiklo na gaya nito. Mula dito sa harap, makikita ang eye-shape na LED type na mga headlamp nito. Kasama ang mga turn signal lamp na parehong naka-LED na rin. Makikita mo rin ang mas mataas na windshield. Kung ikukumpara sa marami, bagay na magugustuhan mo kasi hindi lamang ginawa para sa magandang aerodynamic nitong motor. Ito rin kasi ay may purpose para sa iyong kaligtasan, lalo na kung tumatakbo ka ng mas mabilis at may mga biglang tatalsik na debris o kahit anong maliliit na bagay ay mas sasangga mo nito at hindi direktang tatama sa iyo. Isa pa, binigyan din ito ng sapat na tulong para mahawi ang mga hangin na makakasalubong mo habang nagdadrive. Pagdating sa estilo naman ng pagkakadesign, ang bawat kulay na inilapat ay sadyang nababagay ang mga kombinasyon at may counting touch ng isang touring maxi scooter type. Meron kasi itong dalawang mahabang side footboard na nagbibigay sa rider ng mas komportableng pagsakay dito, lalo na kung maibabiyahe sa malalayong lugar dahil binigyan ka ng pagkakataong i-relax ang paa mo dito habang nakataas sa upright position na pag-upo. Kasama ang komportabling seat cushion at makapal na foam with two-tone ay hindi rin mananakit ang butt mo dito. Pagdating naman sa pagiging convenient, nilagyan din itong motor ng malawak na underseat storage na kayang lagyan ng ilang mga gamit at isang retractable hook para sa mga isasabit na kaya hanggang sa 3 kg na bigat. Kasama ang isang USB port charging system na nakalagay naman sa packet nito. Dito ay pwede ka ring mag-charge ng iyong lobat na gadget at isang handlebar na maraming accessible switch function na makikita. Sinamahan ng notification, switch sa system ng instrument cluster, may kasamang built-in passing light switch at isang kill switch engine na rin na para naman sa emergency purpose kung kinakailangan patayin ang makina nito.
At syempre makikita rin ang isang premium na digital instrument panel nito na nagbibigay palalo ng highlights sa modelong ito kasi mababasa ng maigi ang mga impormasyon na lumalabas dito, kabilang ang bilis, milyahe, konsumo, battery low, orasan at marami pa. At sa bandang likuran, meron itong sporty muffler at isang kakaibang ilaw na panlikod. Naka-LED type na rin ito kasama ng mga turn signal lamp nito, bagay na mas magbibigay palalo ng kaligtasan sa oras ng gabi. Sinamahan din ito ng mga reflector for additional visibility during night ride. Ang nagpapagana naman sa modelong ito ay ang nag-iisang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cool type na cooling system. Meron itong fuel supply na injected at nakakonekta naman sa isang automatic transmission na CVT drive belt. Ang pinalakas na performance ay sa pamamagitan naman ng nagagawa ng mill nito na kaya mag-produce ng maximum output na 11.2 horsepower at 8,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman nito ay nasa 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa ng motorsiklong ito ay umabot ng 110 km/h. Hindi naman masama kasi mabilis na rin naman yan at makakasabay ka na. Meron din itong malalaking fuel tank capacity na kayang kargahan ng hanggang sa 10.7 liters na kung full tank ang ilalagay. Mapapakinabangan mo ito lalo na kung hilig mo ang mag long ride o di naman kaya kung gusto mo ng hindi naaabala sa pagpapagas at kung wala kang makikita kaagad na gasoline station. Meron itong average fuel consumption na umabot ng 37 km per liter na kahit papano ay matipid na rin. Itong Kymco Dink 150 ay mayroon ding ignition system na keyless entry. Dahil dito kahit papano ay mapapanatag ka na rin kasi hindi madaling paganahin, lalo na kung wala ang mismong transmitter key nito. Ibig sabihin, mas secured siya sa magtatangkang galawin o nakawin nito. Pagdating naman sa chassis and suspensions, meron itong magaang at matibay na chassis frame, sinamahan ng magagandang suspension na handang sumabak sa malulubak na kalye, sa mga lupain at sa mababato. Naka-telescopic fork sa front at dalawang shock naman with coil spring ang sa rear. Meron itong mga brake system na magbibigay ng kaligtasan lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Ang front brake ay may wavy disc na klase na may 2-pot caliper piston, habang naka single pot caliper piston naman ang rear brake nito na sinusuportahan ng isang advanced safety features na tinatawag na ABS o anti-lock braking system. Sa harap at likod, ito ay nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nitong brake kapag bigla mo itong nagamit, dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang nitong motor sa mga biglaang pagpreno. Bukod pa dyan, meron din itong kasamang TCS o traction control system. Dahil dito ay maiiwasan din ang pagkadulas kung maidadaan mo itong motor sa mga malulubak, matutubig na lugar o lupang kalsada. Meron din itong kasamang safety features pa na tinatawag naman na emergency brake warning light system. Isang sistemang nagbibigay senyales sa mga nalalapit na mga biglaang pagkabangga para magamit ng mas mabilis ang brake system. Lalo na kung may mga biglaang tatawid sa kalsada na hindi natin minsan napapansin sa mabilis nating takbo. Dahil sa emergency brake warning system ay mapapaalahanan tayo na magminor kung sakali mang magkakaroon ng ganitong klaseng senaryo. At pagdating naman sa mga gulong nito, meron itong makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na rin. Pwede itong pang off-road kaya kahit hindi mo napalitan pa aftermarket. Ang brand na inilagay dito ay Maxxis brand na tires. Meron itong kabuang sukat sa front na 120 by 70 R13, habang ang rear tire size naman ito ay 130 by 70 R13. Pagdating naman sa kabuuang sukat nitong motor, ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,374 mm. May seating height ito na 783 mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. May kabuuang bigat itong motor na nasa 148 kg.
Bagay na magagamit mo lalo na sa mga mabibilis o maluluwang na kalsada kasi hindi ka papalirin ng hangin na makakasalubong mo nito. Inilabas ito sa Philippine market noong nakaraang taon lamang at nagkakahalaga ng 152,900 pesos dito sa bansa. Fellow FWO6. Ang Fellow FWO6 ay inilabas na sa ilang bansa sa Asia at maging sa European market ang pagsisimula din ng pag-uspong ng panibagong teknolohiya na talagang napapanahon na rin siguro para magkaroon ng isang motor na susugpo sa problema sa patuloy na pagtaas ng gasolina. At the same time ay pagkasira ng ating ecosystem at climate change. Yes, may kinalaman ito doon dahil ang motor na ito ay hindi raw basta-basta motor. It is actually known as electric bike na tanging elektrisidad lang ang magpapagana dito. Kumbaga sa 4 wheels ay parang Tesla lang din ito na version ng motor na pagdating sa ilang mahalagang bagay ay hindi rin mawawala ang mga safety features at mga security features na rin nito. Ang mga suspensions, mechanical parts na meron ito at bilis na takbo na sumasabay na rin daw sa under 150cc motorcycle dito sa bansa. Ngunit saan nga din kaya gawa ang motor na ito? Hindi lang totally sa Fellow ang talagang may pakana sa motor na ito dahil ito ay kolaborasyon ng tatlong klaseng brand o kumpanya ng mga motorsiklo. Ang Kymco, ang Fellow at ang Super Coco ay nagkasundo sa paggawa ng isang maunlad na teknolohiya na klase ng motorsiklo na kung saan ay hindi na ginagamitan ng fuel o gasolina para mapagana bagkus sa pamamagitan lang ng isang baterya na nangangailangan ng sapat na enerhiya para mapatakbo ito. Ang makina nitong motor ay kayang umandar ng mas malakas kumpara sa ibang electric bike na nakikita natin dito sa bansa. Dahil ito ay may maximum output level na nagagawa na umaabot sa 6.7 horsepower at 8.2 Newton meter of torque naman. May kabuuang lakas na puwersa ng makina na umaabot sa 10 kilowatts. Kaya magpahanggang sa bilis ay hindi na rin magpapahuli na sa top speed umaabot ang kabuuang bilis ay nasa 110 km per hour. Na may gearbox na 1 speed lang, sobrang babad mo na talaga sa automatic niyan. Dahil kahit paano kapag nakasakay ka sa motor na ito ay hindi siya nakakapagod gamitin. One start at a time at pihit mo lang ang throttle ay automatikong aandar na. Sa disenyong pang-external naman kung pagmamasdan ay medyo agresibo kaibigan dahil parang dual sport na datingan sa anyo at forma ay nakakawaw kung tingnan. Iba rin kasi talaga ang datingan ng isang ito. Hindi mo akalaing electric bike dahil looking sporty din talaga. Ang suspensions nito ay panalo rin, hindi rin daw matagtag yan. Base na rin sa mga nakagamit na. Sa front ito ay naka-telescopic fork na suspension habang sa rear naman ito ay naka-monoshock absorber. Ang mga gulong nito ay medyo may malalapad na rin na sukat na kayang mag-adapt sa kahit anong klaseng kalsada. At mas makapit din ito kumpara sa iba na may kabuang sukat sa harap na 110 by 80R14 habang rear tire size naman ito ay 140 by 70R14. Lakas makagwapo niyan dahil sobrang atag gamitin sa bangkingan. At ang mga braking system naman ito kung ang pagbabasehan ng line-up motorcycle na nauuso, madalas titinan ng marami ang mga naka-dual disc type na klase ng brake. News tayo para dyan mga kaibigan dahil dual disc type na rin nga pala ang braking system nito. Na pagdating sa safety features ay equipped na rin ito sa anti-lock braking system. Isang bagay na mas magpapaganda pa sa bagong modelong ito dahil dyan ay confident ka na kahit papano sa braking procedure na gagawin. Kasi ang sistemang ito ay tumutulong sa pag-unlock ng brake force sa biglaang pagpreno. At syempre, oo nga pala, baka itanong nyo na rin kasi mga kaibigan, ang motor na ito ay may matagal-tagal ng malobat na baterya kung ang isang ordinaryong motor halimbawa na nakatitipid sa kada litro ng 55 liters ay parang ganun din ang system nito dahil base na rin mismo sa manufacturer, kada charge nito ay kayang tumakbo ng hanggang sa 140 km. At hindi lamang yun, sa last bar o minute ng charge nito bago malobat ay kaya pang ikutin ang buong kamay nilaan. Mabilis lang din i-charge kung fast charger ang gagamitin na tumatagal lang ng 2 hours. Pero kung portable or stock charger ay aabutin daw ng isang buong gabi. At para naman sa ibang mga features pa nito, ang lahat ng ilaw nitong motor ay naka full LED type na.
ang headlamp, DRL, tail lamp at maging mga turn signal lamps nito. Ang instrument panel meter gauge naman ay napaka-futuristic ng disenyo sa pagkakaroon ng naka-fully LCD digital display at very informative na rin. Para naman sa dimensions and capacity, ang seating height nito ay nasa 800mm na may kabuang lapad naman na 755mm. Ang kabuang haba naman nito ay nasa 1830mm at taas na umaabot sa 1095mm. Para man sa ground clearance nito ay may kabuang sukat yan na 162mm, kaya sa posisyon o stable ng pagmamanubra ay siguradong makakasabay ka sa nakararami. Pinakaastig na motor sa pormahan at disenyo itong Fellow FW06. At para naman sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga na umaabot sa 4,200 to 4,500 US dollar. Na kung direktan natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa hanggang 238,500 pesos. At itong motor ay available pa lamang sa ilang piling bansa sa Europa at maging dito sa Asia. Kymco KRB 180. Ang Kymco ay naglabas na naman ng makabagong scooter na talagang magdadala sa'yo sa hinaharap na henerasyon. Dahil sa advantage nito, natiyak tatalunin ang mga scooter natin dito sa bansa. At ngayon sa video na ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang ipinagmamalaki ng Kymco. Nababangga sa mga scooter na nauna nang sumikat dito sa bansa. Sa mga hindi nga po pala nakakalam, kung ngayon lang narinig ang Kymco. Ang Kymco ay isa sa mga nangungunang kumpanyang motorcycle scooter sa Europa dahil sa galing nitong gumawa ng mga maxi scooter na reliable ang design at mga specs nito na talagang dekalidad pa. At ngayong kasalukuyan ay dumadagsa pa ang mga inilalabas pang makabagong mga maxi scooter. At yung iba naman ay matagal na nating kasama at nakipagsapalar na sa mahabang panahon. Pero syempre, habang umuusad ang panahon, ay nag-a-update at nag-a-upgrade din talaga ang mga motorsiklong ito. Kaya naman ang Kymco ay hindi rin talaga nagpahuli at naglabas din ng isang makabagong scooter na KRB 180i TCS o yung binansagan ng ibang rider na Japanese scooter killer. Inilabas ng Taiwanese automaker na Kymco ang kanilang KRB 180 maxi style scooter sa Beijing Motor Show sa China noong June 7, 2021. At ngayong taon ay inilabas na rin dito sa Pilipinas. Ang KRB 180i ay ang pinakaunang compact motorcycle scooter na may independent swing arm na ginamitan ng teknolohiya ng katulad sa Kymco AK550. Na sikat din at ang pinaka the best maxi scooter na unang inilabas ng Kymco sa Europa. So meaning to say guys, kung ano ang meron sa teknolohiya ng swing arm ng AK550, ayun din ang nasa KRB 180i. Ang KRB 180i ay isa na rin sa tinatawag na hybrid scooter ng taon dahil sa pag-combine ng dalawang konsepto, ang comfort maxi scooter at ang handling performance ng sports bike. Kaya nakabuo ng isang urbanized powerful maxi scooter na KRB 180i TCS. At kung mapapansin din natin guys, yung bandang likuran sa may suspension nito ay hindi katulad ng mga ordinaryong scooter natin. Pati na ang kanyang handlebar na talagang naka-expose dahil sa naka-naked handle at nakalabas rin ang B-belt nito na talagang lumalabas sa forma niya ang katangian ng isang sports bike. At kung titingnan mo sa harapan naman at likuran ay napakaangas talaga tingnan. Dahil parang simpleng scooter lang sa una, pero kapag sinuri mo ng maayos ay parang sports racing na pala ang dating nito. Dahil yan sa pag-combine ng dalawang konsepto. At iniayon na rin ng Kymco ang motorsiklo ito para talagang mapakinabangan na rin natin sa pang-araw-araw. Isang sports bike na mala scooter dahil sa may gulay board pa ito at meron din hook sa unahan at hindi lamang yun dahil napakalaki rin ng compartment box nito. Na kayang-kaya nang ipasok ang buong helmet at iba pang bagay na pwedeng magkasya dito sa loob ng compartment box. At napaka-accessible na rin ito dahil ang fuel lid nito ay nasa bandang unahan na, hindi mo na kailangan bumaba pa at buksan ang compartment mo para magpagas. Dahil sa may parte ng manubela na sa ibaba ang lagayan ng gas nito. Siguro dahil sa napansin na rin ng mga engineering stylist ng motorcycle na madalas ay ginagamit din natin sa pangkabuhayan, lalo na dito sa Pilipinas. Walang mamahaling motor at walang sports bike kung hindi mo naman mapapakinabangan. At speaking nga po pala, sa fuel tank capacity nito ay 7.2 liters ang full tank at ang fuel type ay gasoline.
At para naman sa fuel consumption nito ay napakatipid din dahil nakaka 37 km to per liter. At sa starting option naman ay naka-electric lang. At sa engine performance naman na meron ng motorsiklong ito ay naka liquid cooled 4-stroke at 4 valves na 1 cylinder at naka single overhead camshaft at naka fuel injected na rin. Sa engine specs ito na nabanggit ko ay pagsasama-samahin ko na lang ang conclusion. Ang engine nito ay talagang malakas umarangkada at talagang hahataw din sa mga akyating lugar. Dahil ang maximum power na meron ito ay 17 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman nito ay 15.68 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. At meron itong displacement na 175.1 cubic centimeter na may clutch type na automatic, centrifugal dry type at naka-drive belt na rin. Sa dimension and capacity naman nito, ang seating capacity nito ay 2 tao, ang wheelbase naman ay 1,400 mm. Habang ang haba naman ng motorsiklong ito ay 1,960 mm o halos 2 meter stick. At ang lapad naman nito ay 755 mm. Medyo malapad po ito dahil nasa 3/4 na ng 1 meter stick. At ang taas naman o tangkad ng motorsiklong ito ay 1,115 mm. Sa seating height naman ay 795 mm. Medyo may kataasan din ang motorsiklong ito pero kayang-kaya namang itayo ng hanggang 5'2" flat na height ng isang tao. At para naman sa ating safety and security na mayroon ng motorsiklong ito, syempre ang inaasahan natin ay naka ABS na may dual channel connected sa harapan at sa likod ng brake ng gulong. Pag sinabing dual channel ABS, ang parehong mga gulong ay modulated ng paisa-isa at may hiwalay na sensor na para sa bawat gulong. Pero since naka dual channel connected na ang bawat isa, kahit isang brake lever na lang ang pindutin mo, ang likod or ang harap kahit saan sa dalawa ay parehong gagana ang ABS sensor nito. At siguro naman po ay alam nyo na ang purpose ng ABS kaya hindi na po natin babanggitin dito. At ang karagdagan naman po para sa kanyang safety features ay meron na rin itong passing light switch. At kung mapapansin nyo guys, kakaiba rin po ang passing light nito na napakabilis ng blink at napakalakas na liwanag katulad ng mga big bike. At syempre lahat pala din ng ilaw nito mapa headlight, taillight, signal lamp and passing light ay naka full LED lights. Kung pagmamasdan natin yung taillight nito ay parang sa sports car Lamborghini. At yung face front naman ay talagang looking sporty sa unang tingin pa lamang ng motorsiklong ito. Dahil may kita rin natin sa mga pa-curve na fairings nito, design ng front face headlight nito ay talagang may ibubuga pagdating sa speed. Dahil na-check na rin natin kanina, according sa engine specs at mga numbers ng power output level nito, ay ang tataas na isa lang ang ibig sabihin nito, na ang motorsiklong ito ay isa sa pinaka-the best maxi scooter ngayon. At level up na rin ang meter panel gauge nito na nakahiwalay na rin ang gauge sa mga notification, yung TCS, ABS sign, check engine, pati na yung signal light na notification. At nakaseparate sa buong screen ng meter panel gauge. Bukod pa dyan, naka-smart keyless operation na rin to. Wala ka nang maraming pipindutin pa. Ang kailangan lang para mag-start at masense ka bilang owner nito ay dala mo ang transmitter at kailangan malapit ka ng hanggang 1 meter. At pagdating naman sa chassis and suspension nito, yung chassis frame nito ay napakatibay rin dahil sa may kasama na rin itong engine mounting. Yun nga lang ay may kabigatan din dahil ang buong timbang ng motorsiklong ito ay 143 kg. Pero yun din naman ang maganda sa isang motorsiklo, yung medyo mabigat siya. Kasi kahit anong bilis mo o nasa maximum speed ka na ng inyong pagmamaneho ay hindi ka basta-basta gigewang. Kahit sobrang lakas ng hangin o makasalubong ka man ng isang dambuhalang truck. At ang takbo kapag mabigat ang motorsiklo ay naka-maintain lang sa same direction kahit pa malakas ang hangin. At pagdating naman sa suspension nito, sa front na naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ay naka-unit swing arm at naka-center monoshock na okay na din naman sa motorsiklong ito dahil nababalance niya ang bigat at timbang ng motorsiklong ito at hindi masyadong matagtag. At para naman sa electrical power nito, ang battery voltage nito ay 12 volts. At ang wheel and tires naman, para sa tire type nito ay naka-radial tubeless. Ang front size wheel nito ay 110 by 70 R13 at ang sa likod naman ay 130 by 70 R13 na parehong naka-maxi tires at alloy wheels. At may kasama na ring tire huggers ang rear tires nito. At ito pa, syempre hindi makukumpleto sa pagiging convenient motorcycle scooter kung wala ito. Ang USB port charging socket na 2 piraso na ang socket. Yung isa ay para sa cellphone charging system at yung isang socket naman ay para sa mga electrical additional accessories. Pero sa tingin ko, wala ka nang masyadong idadagdag pa dito. Bukod kasi sa forma at lakas ng motorsiklong ito ay panalong panalo rin at napaka-reliable ng designs at features nito.
At bago ko makalimutan, para sa safety features, karagdagan lang guys, meron na rin pala itong kasamang traction control system. Sa mga nagtatanong kung para saan ang traction control system, ang traction control ay tumutulong sa atin na ibalanse ang motor sa pagtakbo sa mga alanganing lugar tulad ng wet roads at mga alanganing pagliko ng motorsiklo. Kasi minsan hindi natin namamalayan ang biglaang pagliko at madulas sa kalsada ay maaring magdulot sa atin ng matinding aksidente. Pero dahil nga sa may traction control ito, ay confident ka at mas magiging safe ang biyahe mo. Basta iwasan mo lang maging kamote rider, alright? At para naman sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang kabuuang price nitong ating KRV 180i na 2022 model, ang presyo po nito ngayon ay nasa 195,000 dito sa Pilipinas. At nag-iisa lamang po ang variant nito pero may 4 na kulay. Ang mga kulay na meron ng ating KRV ay blue, pink, silver at black. At since nasa Pilipinas na ito, baka yung iba dyan ay nag-iipon na rin para makabili nito. At ang iba naman ay talagang pinaghandaan na ang pagdating nito. Pero syempre, suriin pa rin natin mabuti kung ano ba talaga ang mas magandang motorsiklo na para sa atin. Sa dami kasi ngayon ang naglabasang makabagong motorsiklo ay malilito ka na kung ano ba talaga ang dapat mong piliin. Pero syempre, depende pa rin talaga yan kung ano ang mas afford mo at kung ano ang mas maganda para sa'yo. Alright. Dahil sa mahal ng gasolina ngayon, syempre doon ka na sa mas makakatipid ka at mas alam mong pakikinabangan mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Ang isang motorsiklong matatag ay malayo ang mararating at mas tumatagal pa kahit anong hamon ng buhay. Alright, this is Oblis Collections. Nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na sumusuporta dito sa akin channel at patuloy na tumatangkilik, pati na rin sa mga nag-aabang palagi ng mga bagong video na ina-upload ko. Thank you at shoutout po sa inyo guys. At para naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button pati na ang notification bell upang nang sa ganun ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang maya mag-comment kaibigan para masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!